Muli po tayo nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa ika-22 kabanata na ng ikatlong aklat ng Old Testament. At ito po ay ang aklat ng Leviticus. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog sa isang panalangin. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Samahan niyo kami, Lord, turuan niyo po kami, itaman niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa iyong papulit pagsamba, sa dakilang pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang Kabanata 22 po ay tumutukoy po sa paggalang sa mga bagay na inihandog na. Okay, verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israel upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mo hindi na makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ang sinuman sa aking kanyang lahi na lalapit doon ng marumi. Ayon sa tuntuning may bisa, ang tuntuning ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh. So, tatandaan po natin, si Aaron at kanyang mga anak ay itinalaga na. No? So, kailangan, dahil sila inihandog na, no? Kailangan talaga doon yung paggalang. Kailangan doon yung pagpapanatili ng kalinisan. Ano po? Kaya naman ito ay may paalala ang Panginoon na kailangan, sabi dito, na sino man, no, sabi sa kanyang lahi na lalapit doon na marumi ayon sa tuntunin ay hindi pinahihintulutan. Yan. Verse 4, ang sino man sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong o kaya may tulo ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sino mang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi. Sa mga hayop o taong itinuturing madumi ay itinuturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakain sa pagkain banal hanggat hindi siya nakakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkain banal na inilaan sa kanya. Ang mga pari ay hindi rin maaari kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop sapagkat iyon ay makapagpaparumi sa kanya. Ako si Yahweh. So dito po makikita natin, no, dahil yung mga pari po ay inihandog sa Panginoon, itinalaga sa Panginoon, sila po ay hindi maaari na kumain or humawak man lang ng mga maruruming bagay. At kung sila mismo yung may mga sakit sa balat, na kagaya po ng ating mga nabasa sa mga naunang mga kabanata, ay hindi rin po sila ipinahihintulutan na makagawa or makakain ng mga bagay na banal. Ano po? So dito makikita natin, hindi ibig sabihin na ikaw ay itinalaga o ikaw ay merong posisyon, ikaw po ay exempted sa mga rules and yung pamantayan ng Panginoon. Tandaan po natin, dito po si Lord walang itinatangi. Ano po? So, ipinakikita po ng ating mga binasa na mga talata na ang Diyos ay paulit-ulit po na sinasabi niya dahil siya ay banal, kailangan mamuhay tayo ng may kabanalan. At ito po ay ang kanyang pamantayan. Ano po? So, sabi dito sa verse 9, dapat sundin ng mga pari ang mga tuntunin ito. Kung hindi, magkakasala sila at mamamatay. Ako si Yahweh, inilaan ko sila para sa akin. So, again, yung pagtatalaga, paglalaan, sino-sino ba itong mga pari, no, na kinoconsider sa panahon? So, ibig sabihin ba tayo ngayon na walang pari ngayon, hindi na tayo pari, hindi na tayo ito, or walang ganito ngayon? No, tayo po ng lahat na itinalaga, no, lahat ng nakakilala sa Panginoon, sumuko ng buhay sa Panginoon, tayo na naglilingkod sa Kanya sa templo, tayo po ay mga pari, no? Tayo po yung mga pari sa kasalukuyan, no? Tayo yung mga itinalaga sa Panginoon. At dito makikita natin, tayo po ay pinaiiwas sa mga maruruming bagay, no? Or yung mga bagay na makapagpaparumi sa atin. Sapagkat tayo po ay sa Panginoon na, no? So, kinakailangan mapanatili natin yung kalinisan. So, hindi sinasabi na tayo ay palagi ang malinis, not perfect, but every time na tayo po ay nagkakamali, nadurumihan, nagkakasala, tayo po ay nakapalinis sa Panginoon. Verse 10, hindi makakakain ng anumang bagay na banal
ang hindi ninyo kalaihi. Hindi maaaring kumain ito ang mga nanunuluyan sa pari o bayarang manggagawa. So, ibig sabihin po dito, ano po, na yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. So, hindi sila included, no? Pero dahil dito nga po, mayroon tayong kumbaga, obligasyon, no? Na ipakilala ang Panginoon at maging ministry natin ang tanggapin nila, no? Tungkulin natin na tanggapin nila ang ating Panginoon. Nang sa ganun ay makasama natin sila, makasalo natin sila, ano po? 11, ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain nito. Yan, hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari kung nag-asawa siya ng hindi pari. Ngunit kung siya'y mabalo o hiwalay ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkain banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pari. So, ayan po, no, nakakatuwa na isipin, although sa umpisa parang isipin na, naman, bakit discrimination, may discrimination, no? Pero dito po sa ating kapanahunan, pinapakita po na kailangan mong maging bilong sa family of God, no? Kailangan mong maging bilong sa believer and ambassador of Jesus para maging kasalo ka, no? Maging bahagi ka ng family at ng mga inheritance ito. Verse 14, kung ang sinumang hindi pari ay makakain ito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang 5 parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. So, dito po makikita natin na yung mga inihandog talaga kay Yahweh ay kinakailangan ding ingatan. So, ano ba yun? Yung mga, paano ba natin hinahandle din yung mga handog, no? Para sa Panginoon. Yung mga tithes and offerings, no? Paano ba natin to ginagamit, no? Sa templo, ito ba ay sa makabuluhan? Ito ba ay sa mga bagay na ayon sa kalooban at pamantay ng Panginoon? Ano po? So, kailangan po ito'y pahalagahan sapagkat ito ay banal. Ayan. So, sabi pa dito, huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan sapagkat kapag kumain sila nito, sila ay lumalabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh, ginawa ko sagrado ang mga iyon. So, again, lahat po ng alay kay Yahweh ay sagrado at kailangan pong magamit din siya para po sa kalwalhatian ng Panginoon. 17, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron ang kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y maging kalugod-lugod. So again, kung napag-aralan nga natin sa mga unang kabanata ng aklat ng Levitico, yung 5 uri ng offering, no? Meron tayong voluntary offering and mandatory offering. At anuman ang piliin natin dito, maging voluntary man or mandatory, kailangan po ito ay sumusunod sa standard ng Panginoon. Ano iyon? Kailangan po ay lalaki at walang bahid dungis. Ano po? Yun yung sa burnt offering. Pero sa fellowship offering ay inaalaw yung babae, pero kailangan din ay walang kapintasan. Verse 20, huwag kayo maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. So, yan po, dapat walang defect. 21, kailangan din walang kapintasan ng baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pang kapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadalan sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis, at kati o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang tabingi ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi may hahandog bilang pagtupad sa panata. Okay. Halimbawa, may panata ka sa Panginoon, kailangan ibibigay mo talaga yung the best, no? So, sabi dito, pinahihintulutan naman yung mga tulad ng may mga konting defect. Sabi niya dito, yung tabi yung katawan o bansot ay pinahihintulutan kung ito ay kusang loob. Pero, kung ito ay panata, pangako, hindi mo pwede itong ibigay sa Panginoon.
24, huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan sa itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. So, dito po makikita talaga natin na ayaw ng Panginoon yung hindi nanganganak or hindi nagre-reproduce, no? So, tayo man, mga Kristiyano, kailangan talaga tayo ay nagbubunga, no? Nakakapag-akay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Ayan. So, sabi 25, huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang hihandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon sapagkat ang mga ito'y may kapintasan. Verse 26, sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gagawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging kalugod-lugod. Kakainin ninyo ito sa araw rin iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Salit, ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. So, dito po makikita natin na kung paano tayo pinalaya ng Panginoon mula sa pagkalipin ng kasalanan. Huwag na tayong papayag na marumihan pa, no? Or magapos muli sa pagkalipin ng kasalanan. So, dito po makikita natin na how great is our God, how loving is our God, how merciful He is, kung saan talagang nais ng Diyos ay mamuhay tayo ng may kabanalang tulad niya. Tulad po ng mga offering at ang mga pamantayan ng Panginoon na paulit-ulit po natin nabasa, no, sa hindi lang isang kabanata kundi sa mga maraming kabanata dito po sa aklat ng Levitico maging sa aklat ng Exodus, ay talaga pong paulit-ulit itong ibinibigay sa atin upang ating matandaan, no, at tayo ay makapamuhay na meron tayong gabay. Kaya naman po mga kapatid, patuloy po tayong manaliksik na salita ng Diyos nang sa ganun po ay hindi tayo malayo, no, sa kalooban ng Panginoon. Kaya sana po may matutunan tayo sa aklat ng Levitico, Kabanata 22 at muli kayo sa isang papuri. God bless us all.